Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po yung kukunin sa may Kawikaan, Kabanata 20, Talata 18. Ang sabi po dito, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito, tayo po ay tinuturuan na ang mabuting payo, ito ay magdadala sa atin sa tagumpay. At kung hindi tayo handa, sabi doon, huwag tayong papalaot sa labanan. Kasi alam natin na sa buhay ay maraming laban na ikaw ay haharapin, susuungin. Siyempre, hindi ka naman magtatagumpay kung walang kalaban, di ba? So maraming mga challenges, marami tayong pwedeng pagdaanan sa buhay para ating makamit ano man yung mga bagay na gusto nating makamtan sa buhay natin. Di ba? Kunyari, pangarap mo, yung makapagtapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng trabaho, makapagpatayo ka ng negosyo, o ano pa man no, na ninanais natin, hindi natin yan basta-bastang makakamit o matatanggap sa buhay natin kung hindi tayo dadaan sa mga challenges. Diba? Kasi normal yun eh. Bago mo makamtan ang isang bagay, talagang magpapagal ka. Itetest yung patience mo, yung self-control mo, yung skill, yung ability mo, yung kaalaman mo, yung karunungan mo, kung paano ka magplano, marami. No? Talagang na kailangan mo talagang pagtagumpayan. At siyempre, kailangan mo ring ihanda yung sarili mo. Hindi kasi yan na basta gusto mo lang is nandyan na agad, di ba? Talagang normal sa buhay, bago kahit nga, di ba, kapag nanliligaw ka, hindi naman madali na masabi mo, oo agad yung nililigawan mo. Talagang minsan, ititest, no, kung talagang seryoso ka ba o hindi sa pangliligaw sa isang babae, di ba? Kahit din minsan sa trabaho, di ba? Titignan mo muna yung aplikante o kahit naman yung mga nagtatrabaho na, kahit na-hired mo na yan, meron pa rin probationary period. Kasi pinagmamasdan mo yung kung paano kumilos, paano magtrabaho, paano makipaghalubilo sa kapwa niya worker, paano niya i-handle yung mga problema o kaya mga sitwasyon sa trabaho, paano niya i-handle. Kaya mostly meron talaga mga probationary period. At doon talagang kadalasan talagang ang sisipag ng mga tao, di ba? Kasi siyempre gusto nila ay matapos nila yung probationary period. Kaso nga lang, yung nagiging problema pag na regular na o nakatapos na doon sa probationary period, minsan yung iba, nag-iiba na rin, no? Yung kanilang the way sila magtrabaho, the way sila makitungo sa kapwa nila manggagawa. So yung consistency nawawala. Kaya nga sabi doon, napakalaga na marunong tayong tumanggap ng mga mabubuting payo. Yung mga advice ba? Siyempre, lalo na sa isang bagay na first time mo o hindi mo kabisado o medyo kulang yung kaalaman sa isang sitwasyon o sa isang kunyari, negosyo o mga partikular na mga bagay na hindi mo talaga kabisado, humingi tayo ng advice. At siyempre, pumipili rin tayo, siyempre, ng advisor. Hindi pwede yung kuha ka lang ng kuha na hindi mo naman inaalam, no? Baka mamaya kung ano na lang yung advice sa'yo. Kaya ang ginagawa, mag-gather ka ng mga information eh. Titignan mo yung mga advice ng mga taong ito at titignan mo ano yung mas maganda, ano ba yung mas mabuti.
Kasi mabuting payo, magdadala talaga sa iyo sa katagumpayan. Pero siyempre, pag sinabi nating mabuting payo, hindi naman yung sinasabi na maganda lang sa tingin mo. May mga payo rin na sa tingin mo hindi maganda, pero may iwas ka nito doon sa pagkabigo o maling desisyon. Kasi may mga payo minsan maganda lang pakinggan, no? But in reality, hindi magdadala sa iyo sa kapamakan. Pag sinabi mo mabuting plano, mabuting payo, hindi lang kayo kasi yun sa maganda sa pakinig natin no? Sa tenga natin. Kaya nga, may mga mabuting na payo na minsan masakit. Diba? Pero yun ang katotohanan eh. Diba? Yun talaga yung totoo. So, kailangan mo pa rin tanggapin yun. Mabuti pa rin yun. Kasi bakit? Doon tayo natututo. Doon nabubuksan yung pangunawa natin. No, yun ang magdadala sa sa atin sa isang sitwasyon na kailangan natin munang upuan, pagnilayan, no? Huwag agad sasama yung loob natin, no? Dahil hindi mo lang gusto yung payong ibinigay sa iyo, magagalit ka na. O ibabaliwala mo na rin yung payong yun. No? Paano kung yung hindi maganda sa pandinig mo, yung pala yung talaga mas magandang plano, mas magandang payo. Kasi minsan na nangyayari pag humingi tayo ng payo, yung gusto lang nating marinig. Yung kukomporme doon sa gusto natin. Kaya nga pag nagpaplano ka, titignan mo yung negative tsaka yung positive. Yung advantage tsaka disadvantage. Kasi kung puro positive lang yung titignan mo, wala, no? Kailangan titignan mo rin ang ano ba yung magiging consequence, ano ba yung disadvantage nito. Kasi kailangan mo rin malaman yon para mapag-isipan mo kung dumating man sa point na yon, nakahanda ka na kung ano yung gagawin mo. Di ba? Mahirap naman kasi yung ano lang masyado tayo ano na lang, reactive. Magre-react na lang tayo pag may nandyan na. Mas maganda pa rin yung ano ka, yung proactive ka. Na bago dumating yung bagay na yon, yung negative na bagay na yon, nakahanda ka na, nakaprepare ka na kung ano yung dapat mong gawin. So sa mga payo, pag sinabi nating mabuti, ano lang yan, hindi yung sinasabi ko nga, hindi lang yan dahil sa maganda sa pandinig mo. Kahit hindi maganda sa pandinig mo yan, sa tingin mo parang hindi maganda, pero kung pagninilayan natin at pag-aaralan mabuti, makikita natin na ito pala yung mas maganda na dapat gawin. Kaya sabi doon, pag hindi tayo handa na tanggapin yung mga magandang mabuting payo na yon, ay katulad lang na papalaot ka sa isang labanan, hindi ka talaga magtatagumpay kung hindi ka handang tanggapin yon. Pero kung handa tayong tanggapin yung mga mabubuting plano, mga mabubuting payo yon, ay sinasabi doon, no, sa yung paglaot, sa yung paglalakbay, ano man yung labanan na pwede mong kakaharapin, makakaasa ka na ikaw ay magtatagumpay. Kasi bakit? Kasi marami kang baong mabubuting payo. Diba? Katulad diba, pag nag-aaral tayo, may hindi pa tayo nakakarating sa eskwelahan, pinapayuhan na tayo ng mga magulang natin, di ba? Hanapin mo yung mga bababait, mga mabubuting kaibigan. Huwag kang makikipag-away. Kung kaya mo umiwas ka sa gulo. So kung yung mga payong yon, bago pagdating mo doon sa eskwelahan, dala-dala mo yon, maiiwas ka talaga sa away. Hindi ka mababarkada, hindi ka mapapasama kasi iningatan mo sa puso mo yung mga payo ng magulang. Yung kasi magiging sandata natin, yun ang magiging gabay natin, yun ang tutulong din sa atin upang iiwas tayo sa pagkakamali, sa pagkabagsak,
para iwas tayo sa kapahamakan. Pero kung hindi natin ito isa sa puso, hindi natin ito isa sa isip, parang pumunta sa isang labanan na wala kang sandata. At alam naman natin sa mundo, maraming pipigil sa iyo. Marami yung magsasalita sa iyo para panghinaan ka ng loob, ma-discourage ka, madismaya ka, hanggang sa dumating ang time na tumigil ka na at hindi mo na ipinagpatuloy yung laban na iyong kinahaharap. Diba? Kasi pag sumurrender ka na, wala na. Doon ang finish ng lahat pag sumurrender na tayo. Kaya napakalaga, lalo na rin sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon, na patuloy natin isa lang alang. Sa bawat desisyon, sa bawat gagawin natin, yung payo ng ating Panginoon, yung payo ng salita ng Diyos, yung payo ng ating mga magulang, na ating mga kaibigan, yung mga tao nagmamahal sa atin. Kasi alam natin na yung mga tao nagmamahal sa atin, hindi magpapayo sa atin yan ng ikapapahamak natin. Kasi ang taong nagmamahal, ang gusto mo na ang taong minamahal mo ay magtagumpay sa buhay. So yun lamang mga kapatid, ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.